good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Drop. So kung mapapansin nyo, itong ating mga seedling ng Nepenthes natin ay nasa taas. Bakit kaya? Kasi may mga kung ano yung sumasalbahe dito. Baka daga kasi may nakikita akong malaking daga dito. Tsaka may ebidensya na daga yung dumadali. Bukod sa mga kagat-kagat sa mga dulo ng mga growth point, ayun pa naman yung mahalaga, di ba? Yung mga dulo ng growth point, merong dumi ng daga na malaki. So kailangan nating mahuli yan at gawin natin yung nararapat. So may ginawa rin ako ditong experiment kagahapon ng hapon. Ayan, may nilatag tayong mga pingikula Aphrodite. So inisa-isa ko sila at nilagay dyan. So dapat lalagay ko sa water propagation, kaya lang isip ko pings to baka matunaw lang to sa sa water propagation. Ito nga sa live sphagnumos, alanganin pa to na maging successful. Pero kung maging successful man, maganda kasi pwede natin gawin. Dito natin itatanim initially kapag nag-strike na. Doon natin ilipat sa permanent growing area niya or sapat niya, no? So, dyan muna yan at update ko kayo pagka meron ng mga growth o tililipat na. At ito namang iba na ayan, dami ng mga nag-germinate dito sa ating alata, no? Pero hindi lahat good news kasi may mga propagation tayo na halos kung may sign man nagde-decline yung mga seedling. So parang hindi siya ganun ka-hardy. Kaya sabi ko, mukhang mali yung pag-aalaga ko, kuya, hindi ganun kaganda yung quality ng seeds. Kasi dito yung iba, gaganda ng mga strike. Ayan. Tapos ito, ang ganda. Yung X-Spider natin. Kung mapapansin nyo, wala kayong makikitang sinyalis ng mga black traps dyan or pagbabrown. Maliban na lang dito. Ewan ko kung dumi yan or black traps. Parang dumi, no? Ano ba yan? Hindi. Black. Talaga brown. May kinain siya. So, baka may nirelease rin na chemicals yung ant na yan. Kaya nag-brown yung dulo. Anyway, ayun lang yung nakita ko na nag-brown dyan. Pero usually dapat black nga, di ba? Pero brown kasi malinis na malinis itong taniman niya, no? So bukod doon, may good news pa tayo dito sa ating barrow natin. Nag-germinate na rin, di ba? Ganda. So bukod sa good news, may bad news ulit. May nag-algae tayo dito na tray. So kung itong germination ba to o baka lang yan, tawag dito, damo. Parang meron dito, germination na ba to? Hopefully germination na nga, pero ito hindi ito magandang pangitain. Ito. So sana nga mag-germinate ka na. Tapos ito, good news, ang ating Robcanthia, na nahaluan ng seeds ng red truncata nag-germinate na. So huwag kayong mag-alala, ha. Inuulit ko yung binibenta natin online na magkabukod yung lalagyanan nun. Ito yung mga nasa ilalim ng package na na-detach yung mga seeds during sa biyahe. Naghalo sila. So ako naman magtatanim nito at ako rin mag-out nito pagka nag-feature na. Di ba? Malaki naman pagkakaiba ng black na feature sa red, di ba? So ayan. So nag-germinate na yan. Gusto niyo makita? Ang dami na niyan. Noong una pa isa-isa. Ayan, meron dami na dito.
Tsaka maganda yung quality ng seeds na to. Matataba talaga yung parang gitna niya. So eto naman, ito may mga sign na rin to eh. Pero isa-isa tapos mawawala. Etong alata green. No? Dapat nga mas maganda nga dapat tubo na to dahil mas madaling patubuin ng mga alata. Sabagay, sa daming tinanim ko seeds dati, ilan lang rin ang nabuhay. Pero ang dami talaga ng seeds na to. Kaya hopefully madagdagan pa yan sa mga susunod na araw. So ito namang alata. Alata rin to eh. Saan ba yung table na ito? So anyway, ito yung ano. May nakita na akong sign dito na nag-germinate. Pero ayun nga, nawawala. Ito yung isa sa mga problema ko dito. Hindi tumutuloy. Nag-germinate sa umpisa pero hindi na tumutuloy. Siguro kulang na ng nutrients para i-sustain yung life ng seeds. So hindi ko naman pwedeng lagyan ng fertilizer yan. Kung ganun talaga hindi kaya, ganun na. No? Pero hopefully, may mag-germinate pa rin dyan. Sayang eh. Ilalim na natin yan. Ito naman, alata red, wala pa rin sign na may nag-germinate. So dito naman tayo sa porcelain kasi ang porcelain maganda-ganda yung quality ng seeds na to. Pero hindi pa ganoon katagal yung time na hinintay natin. Katatanim lang na ito nung nakaraan. Pero ayan parang meron dito ako nakikita. Ayan parang meron ng banda diyan. Hindi lang ganun kaganda yung camera ng cellphone ko. So, titingnan natin baka hindi pa yan talaga. Pero after siguro next week, makakita na tayo ng paunti-unting senyales dito na may nag-germinate dito. Kasi yung quality ng seeds niya maganda. Dito naman, ayan, lumabas na itong isang flower. Pero hindi ko alam kung tutuloy ito. Ang malabo to eh. Pero may dalawa naman tayo dito na good. Tuloy yung isa dito, yung female nag-open na. Umpisa na mag-open kaninang umaga lang. Kaya lang wala pa ang male. Ganun nangyari dati sa mga seeds natin, seedling pala natin. Nauna yung female, walang male. Hopefully ito male to. Kahit na sobrang dami niya. Nangangarap ako maging female to pero male na lang, sana maging male. Tingnan natin kung anong magiging yan. Magiging outcome niya kung female ba siya or male. So lalagyan na natin ng label ngayon. Nakaraan kasi medyo tamad-tamad pa tayo maglagay ng mga label kung female siya or male. Pero ngayon lalagyan na natin para hindi tayo naghuhula kung babae ba sila o lalaki. So bago ako magtapos, tingnan nyo itong Mirabilis Viking natin na hybrid nga. Paiba siyang haba. Yan, lahat ng feature niyan ganyan, mahaba. Paiba. Samantalang yung mga kapatid niyan, kung hindi tabi, saktuhan lang yung mga feature. Tingnan niyo to. Ayan hindi ganun kahaba. Kataba. Ito. Hindi ganun kataba. Pero yun ang taba. Tapos, yung lead niya, medyo malapad yun. Iba talaga pagka seed grown. Kaya nakakatawa pagka nagpapatubo ka through seeds. Kung ikaw yung nag-alaga, makapili ka ng maganda-ganda. Or kung pwede mo may benta na medyo mas mahal. Magaganda yung traits. So, ayun lang muna kasi marami-rami pa tayong gagawin. At eto, tingnan niyo update sa white na Venus flytrap. Dami ng item mo. Pero good news pa rin dahil yung mga propagation nananatili yung pagka-green nila. At ganoon naman talaga mga Venus flytrap. Pagka nagalaw nyo yung ilalim, kahit ano palang plants, mag-uumpisang para mag-reset or mag-acclimate ulit. Magpapalakas ulit sila.
So ito, tingnan nyo yung newly potted na mga sarasinya natin. Mabilis yung growth nila pagka higher yung humidity. Kaya nga siguro medyo mura na ngayon ng sarasinya kumpara dati, maabot ng 2,000 mahigit isa. Pero ngayon, drawin nyo, 250. Nakakita ko kagahapon. Kaya sabi ko, siguro nakuha na nila yung technique. Tsaka mga indoor setup yung mga nagbebenta. Pero okay na rin. Nagiging na sila. Mas, kumbaga mas madali nang bilhin kaysa dati. Ayun ang gaganda. Kung sa actual, kasi yung cellphone natin medyo pagka sa video na, hindi na ganun yung itsura nila. Pero sa actual nito, medyo may yun na ng pagka pinkish yung loob ng traps. Ayan. So medyo, malalaki na yung growth eh. Tignan nyo to, isang bote. Okay. Kaya pag natapos talaga yung mga pinagagawa namin dyan sa baba, tatanim na natin yung marami. Habang nagdidilig ako, nagtatanggal din ako ng mga ganito. Pwede nyo rin gawin to. Tanggal kayo ng mga damo-damo na tumutubo. Kasi yung mamamalayan, biglang ang lalaki na ng mga pag nakabuyelo na. Tapos madadali na yung mga ibang halaman nyo. So anyway, magdidilig na uli ako. Andun pa pala sa labas yung pandilig. So ayun lang muna. God bless sa inyo. At salamat sa panonood. At yung mga plans natin, ingatan natin na ayun nga, maiwasan natin na madali sila ng mga lipat ganito. Hindi pa pala nakalatag tong seed pods. So ay ilagay na. So ilatag na natin to. So yun lang muna. God bless and bye bye.